Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Senator Robin Padilla may paglilinaw sa kanyang pahayag na mahina ang kabataan ngayon. Pag-uusapan natin. Mga kongresista nagsimula ng mag-ikot sa iba't ibang bahagi ng bansa para hingin ang pulso ng publiko higil sa panukalang ipagbawal ang political dynasty. Ilan sa mga kababayan natin tutol na ipagbawal ang magkakamag-anak sa politika. Department of Labor and Employment pinapamonitor na ang sitwasyon ng construction workers na apektado ng kawalan ng trabaho matapos sumiklab ang flood control scandal. Pag-uusapan natin. Sa mga nagbabudget para sa Valentine's Day, ihanda ang pitaka. Presyo ng mga bulaklak sa Dangwa nagsimula ng tumaas. At binansagang singing queens, totoo nga bang inalis na sa Eat Bulaga? May paglilinaw sila mismo tungkol dyan. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kikita sa mga utang, kita. Mga baitian ng mga balita sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nang hablot ng cellphone na ang isang lalaki sa Bataan para meron daw silang pang-date ng kanyang girlfriend sa Valentine's Day. Yun nga lang, nahuli siya ng mga pulis. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mobile Journal, Fatima Baduria. Sa kulungan ng bagsak ng criminology undergraduate na ito matapos mang-snatch ng cellphone sa Dinalupihan, Bataan. Kwento ng babaeng biktima, naglalakad siya nang hablutin ng lalaki ang kanyang cellphone. Tiyempo namang parating ang kanyang nobyo na humingi ng saklolo sa iba pang residente para mahabol ang salarin. Kasi yun po, naabutan ko na po siya. So pag-abot ko po sa kanya, hinawakan ko lang po siya, sabay inheadlock po siya pa. Nakatakbo sa gubat ang suspect pero na-corner din siya ng mga otoridad. Pag-amin niya, nagawa niyang mang-snatch para pang-date sa nobya. Hindi ko po sa girlfriend kasi hindi ko pong bulak. Desidido naman ang kanyang biktima na kasuhan ng robbery ang suspect. May hugis taong na-detect sa CCTV ng isang bakanting bahay sa Kalawan, Laguna noong February 4. Nang puntahan ng may-ari, sira na ang bintana. Doon pala pumasok ang mga kawatan na naabutan pa ng may-ari. Sinubukan daw tangayin ng lalaki at buntis niyang kinakasama ang 5 drone at ilang alahas na nagkakahalaga ng higit 400,000 pesos. Niransak yung bahay. So lahat ng mga possible na pwedeng kuhanin ay kinuha nila. Tapos iniwan sa isang lugar. Tapos nung time na dumating na yung mismong may-ari, nakita nila na, nasa isang lugar lang yung mga kinuhang drone tsaka yung mga alahas. Depensa naman ng mga kawatan, wala raw talaga silang planong pagdakawan ang bahay. Napadaan lang daw sila sa lugar. Dahil buntis ang kinakasama, pakiusap ng lalaking suspect. Sa may-ari po ng bahay na nagsampa sa amin ng kaso, humingi po ako ng pasensya. Sana patawarin na po ako, lalo na sa asawa ko, buntis po na nadama. Mahaharap ang dalawa sa kasong attempted robbery. Mga kapatid, Mobile Journal, Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. Sa mga nagbabalak na bumili ng bulaklak para sa araw ng mga puso, agahan na raw ang pamimili dahil nagsimula ng tumaas ang presyo niyan. Live mula sa Dangwa, magbabalita si Mobile Journal, Fatima Baduria. Fatima, magkano na ba yung mga bulaklak dyan ngayon? Cheryl, nandito ako ngayon sa may Dos Castillas Street sa Dangwa, kung saan marami na ngang namimili. Ayan, medyo masikip na dito, no? 2 araw na lang kasi bago ang Valentine's. Mas mura pa ang bintahan ng mga bulaklak ngayon kumpara sa mismong araw ng mga puso. At pinakamabenta ng araw dito ay yung mga roses. Papakita ko, no? Ayan, meron ditong mga roses. Isang piraso daw ay nasa 100 to 150 pesos na kumpara sa 50 to 70 pesos dati. Ang 10 pieces naman yan ay nasa 800. Pero yung isang bouquet na ay nasa 1,800 to 2,500 naman yan. Dati raw ay nabebenta ang isang bouquet ng around 1,000 pesos pero dahil malapit ang Valentine's, ay nagtaas na sila ng presyo at meron ding mga
carnations, no? Iba-iba ang kulay niyan. Puntahan natin ang mga carnations. Nasa 600 pesos naman yan. Ayan, makikita natin, iba-iba ang kulay. Mayroong green, may orange, may red. At syempre, ang favorite ko ay yung pink na carnation. At kapag naman na bouquet na yung carnations ay nasa 900 pesos naman yan. Meron ding mga sunflower, no? Lapitan natin kung meron tayong makita nga sunflower. Pero ang sunflower ay nasa 600 pesos to 700 pesos. Depende rin yan sa laki. Yan, makikita natin, maraming tao dito. Meron ding mga tulips na nasa 120 pesos ang isang peraso. At lilies na 200 pesos naman ang isang peraso. At kung gusto ng pangmatagalan, no, meron ding namang mga dried flowers na kasama ang mga wooden na bulaklak. Nasa 500 to 800 pesos ang presyo, depende sa laki. At meron ding mga bulaklak na gawa sa fuzzy wire, nasa 120 pesos naman. Yung mga maliliit at 600 pesos naman kung yung bouquet na rin. Meron ding mga balloons, no? May mga balloons din dito, nasa 20 pesos to 50 pesos. Pero yung mga ganito kalaki na balloons, ayan, nasa 100 pesos daw yan. At para naman sa mga bibili ng per peraso, no, meron din namang mga gumagawa dito ng bouquet na for 300 to 500 pesos. Depende raw yan sa dami ng bulaklak at doon na rin sa variety. May mga nagbebenta rin naman ng mga pillar flowers, no, yung mga aster na tinatawag, nasa 280 pesos ang isang kilo nito. At meron din naman na floral wrapper na, no, yung pambalot para maganda yung bouquet, nasa 130 pesos naman yan. At sa mga pupunta pa lang dito, ihanda talaga ang bulsa, lalo sa mga susunod na araw dahil sabi nga ng mga tindera dito, pwede pa raw tumaas ng 100 pesos or more ang presyo ng bulaklak. Depende na rin yan sa supplier. Cheryl? Fatima, sabi mo nga ay nagsimula ng tumaas 2 days before Valentine's Day. Marami na tayong mga kababayan na nakita na nadaanan mo kanina. Baka may makausap ka. Kamusta ba? Pasok pa rin ba sa budget yung baon-baon nila para dun sa binibili nila? Baka meron kang makausap dyan. Ayan, Cheryl, eto. Hello po. Mga magkano na po ang nagastos niyo? Magkano nga? 950, ano bang mga classes ng bulaklak? Yan. Pwede natin ipapakita. Ayan. Merong mga bili at na pesos. Magkano bang budget nyo? Okay lang naman. Ayan, 1,000 pesos daw ang ginastos niya para sa bouquet ng flower naman daw sa mahal ng buhay, Cheryl. Oo. Ayun, sige, medyo challenge na yung iyong signal, but thank you for the update, Mobile Journal, Fatima Baduria. Sa ibang balita, lumabas sa isang pag-aaral na dumami pa ang mga mag-aaral na gumagamit ng Artificial Intelligence o AI sa kanilang mga aralin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ilang beses ang nabisto ang mga estudyante gumagamit ng Artificial Intelligence o AI sa kanilang mga school project. Pero mukhang mas madalas na pala ito kaysa sa inaasahan. Inamin ng estudyante si Avril na gumagamit siya ng AI sa kanyang pag-aaral. Sa tulong kasi nito, mas mabilis daw siyang nakakapag-review at mas naiintindihan niya ang mga aralin. Hindi ko naman po kailangan mag-rely lagi sa AI. Siyempre, kailangan ko po rin intindihan kung ano po yung dapat na pinapagawa sa amin. Ang college student na si Jillian, bahagi raw ng study method ng AI. Sa tulong daw kasi nito, napapalawak ang mga idea at topic na tinalakay sa klase. Hindi siya yung tulad ng mga unethical practice ngayon na kunyari yung sa assignments sa AI na umaasa. Ganun. Sa ulat ng ASEAN Foundation, 83% ng mga estudyante sa Pilipinas ang gumagamit ng AI para sa pagpaparaphrase at academic writing. Nakasaad din sa ulat na 3 sa 4 na mag-aaral ang gumagamit ng generative AI para iparaphrase sa mga online resources. Mismo si teacher, aminadong maaaring gamitin ng AI sa ilang practical na gawain. Paggagawa ka halimbawa ng mga excuse slip, mabilis naman, nakakatulong naman talaga yan, no? Pero kung nagagamit ito as bilang sa aralin, tingin ko doon tayo magkakaproblema. Pero sa pag-aaral, dapat to talaga out na ang AI. Well, hindi lang bumaba yung bumaba yung pagkatuto, hindi pa tama yung pagkatuto kasi nga sabi natin,
kapag AI, hindi naman automatic yan, na tama yung resources o yung sources. Sa pagdami ng gumagamit sa AI, nananatiling hamon ang pagtitimbang sa benepisyo at posibleng epekto nito sa pagkatuto. Lalo ngayon na maraming kailangang improve sa kalidad ng edukasyon ng mga estudyanteng Pilipino. Mga kapatid, Mobile Journal Ivandaringki po hatid ang muka ng balita. Umani ng batiko si Senator Robin Padilla matapos tawaging weak ang mga kabataan ngayon. Ayon kay Padilla, mas matitibay ang mga batang 80s at 90s na humarap sa mga problema ng hindi umiiyak. Hindi rin anya uso noon ang salitang depression. Sinabi ito ng senador sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media kaugnay ng Children's Safety in Social Media Act. Ito raw ang dahilan kung bakit pinag-aralan nila kung dapat na ba tayong tumulad sa ibang mga bansa na naghigpit sa paggamit ng social media sa mga menor de edad. Naranasan nyo yung panahon ng 90s, 80s, na tayo'y mga naglalaro pa sa kalsada, tayo'y masaya pa, alam pa natin kung ano ang camping, alam pa natin kung ano yung pakikipagkaibigan, alam pa natin kung ano ang kalsada. Ang mga bata po ngayon, sad to say, kung kayong magagalit sa akin, ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Para pag-usapan ang isyong yan, magkakasama natin ang clinical psychologist na si Dr. Camille Garcia. Magandang tanghali po sa inyo, Doc Camille. Salamat po sa oras. Hi, magandang umaga. Ay, tanghali na pala, serious. Doc, eto nga po pag-usapan natin yung mga nabanggit po ni Senator Robin Padilla. Bilang isang clinical psychologist, ano yung initial reaction nyo sa pahayag nga ni Senator Robin na weak ang mga kabataan ngayon? Okay, sa pagkakasabi niya kasi na ang weak daw yung iyakin. Lahat naman ng tao nakakaranas ng pag-iyak. So hindi mo pa pwedeng sabihin na ang pag-iyak ay isang uri ng pagsabi na mahina ang isang tao. Dahil kasi ito ay isang natural na emosyon na pag nalungkot ka, pwede kang umiyak. Pag nasaktan ka, pwede kang umiyak, di ba? So you're saying po, hindi sign ng weakness ang pag-iyak? Ay, definitely hindi. Dahil kasi kahit naman siguro tumingkay sa lahat ng mga libro ng mga psychology or even sa mga personality development, hindi talaga sinasabi na ang pag-iyak ay isang pamamaraan para sabihin na ikaw ay isang mahinang tao. Dahil kasi ito ay isang uri ng emosyon. Pero may basihan po ba sa science ang paghahambing na mas matibay ang kabataan noon kaysa ngayon? Siguro kasi mali lang siguro yung pagkakadescribe ng pagsabi na mahina yung kabataan ngayon kaysa yung sa noon. In fact kasi nung tinitignan ko nga yung pagkakasabi, siguro mali lang yung choice of words na ginamit rather than sabihin natin na talagang mahina ang kabataan ngayon. Maaring mas marami nga talagang tutuusin na pressure yung mga kabataan ngayon dahil kasi syempre nandyan ang SOCMED, nandyan yung pressure coming from external resources, yung environment, talagang matindi ang environment ngayon. So talagang sasabihin natin, yung lahat ng yun, pag talagang sabihin mong naka-affect sa isang tao, medyo hindi tungkol siya sa kahinaan, rather yung how you will be able to cope doon sa mga problemang ito and pagiging resilient. Doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Kasi iba naman yung resilience noon Kasi yung resilience actually, tutuusin, mas matindi mas stronger yung mga tao ngayon in the sense na mas kaya nilang sabihin na may depression sila. Unlike nung siguro nung 80s and 90s, kahit ako hindi ko sasabihin may depression ako. Kasi pag sinabi ko may depression ako, sasabihin nila may depression ako sa pag-iisip.
Speaking of depression, sinabi po ni Senator Robin na hindi uso yung depresyon o mas tama bang sabihin hindi lang ito na pag-uusapan at nadadiagnose nga po dati. Nakatulad din ng sinabi nyo na kung noon ay hindi mo rin aaminin or sasabihin that you're going through depression. Oo naman. Siguro pag sinabi kong gano'n na may depression ako, di ba, makadinig nga lang ng psychiatrist or psychologist, iba ang tingin sa amin. Pag sinabi mong psychologist ako, sasabihin, ay, psychologist ka? Hulaan mo nga ako kung ano ako. Di ba? Ginagawa ako manghuhula. Imbis na sabihin talaga kung ano yung dapat naming trabaho. Second, ayaw nila lumapit sa amin. Dahil kasi pag lumapit sa amin, sasabihin, stigmatized na baka mamaya talaga may depresya yung isang tao. And definitely, imposible na hindi nagagamit ang salitang depression kasi noon pa man talagang mayroon ng ganitong klaseng disorder. Kaya nga meron tayong tinatawag na Diagnostic Statistics Manual na nag-umpisa pa sila noong 60s pa or noong 50s pa na na-evolve lang siya na nagkakaroon ng mga maraming bagong sakit at nire-revise kung ano yung mga bagong simptomas na pwedeng kaakibat ng isang sakit. But definitely, when you talk of depression, it's a condition, it's a mental health condition at hindi mo sasabihin na nararanasan lang siya ng basta-basta. Ano po yung posibleng epekto, Doc Camille, sa mental health ng kabataan kapag ang depresyon ay minaliit o tinawag na kahinaan? Okay, siguro una-una, no, pag sinabi mo ganyan, ang hirap kasi parang bilang ako isang kabataan, may internalize ko yung stigma. Kasi sasabihin nila, ay baka talagang sabihin nila mahina ako, kaya hindi ko na lang sasabihin na talaga nagkakaproblema ako. So one, mag-isolate yan. Pwedeng mangyayari, palagi na lang na nasa loob ng kwarto, hindi yan magsasalita. Pag tinanong mo, kung may problema siya, puro okay lang ng okay. And definitely, mas na-delay yung possibility for treatment kasi hindi mo na, sinabi mo, mahina siya eh. So yun yung malaking problema pag sinabi mong kahinaan itong pagsabi na meron siyang depresyon. Kinwestiyon nga po ni Senator Padilla ang pagsasabing depressed kahit bata pa. Pwede po ba makaranas ng depresyon ng mga bata at paano ito naiiba sa simpleng kalungkutan? Okay, pag sinabi mo kasing age, hindi kasi tungkol sa age ang ang depression eh. It's yung una-una yung possibility bakit nagkakaroon ng isang kahit na sinong kahit anong edad. Una, genetics. Kasi pag sinabi mong depression, 25 to 30% may predisposition for na magkaroon ng depression dahil lahi sa pamilya o kaya sa mga ninuno nila. Pangalawa, yung tinatawag natin epigenetic. Yung kanyang kapaligiran, ang pwedeng magsabi na kaya siya nalulungkot or nagkakaroon ng depression kasi nakikita niya yung mga taong nasa paligid niya, yung environment na kinalalakihan niya. And definitely, pagkabata ka, syempre there's a possibility na hindi pa balance ang mga chemical sa utak niya. So chemical imbalance can lead yung possibility na magkaroon ng depression ang isang tao. Doc Camille, kaugnay po nung panukalang age limit na 16 years old sa social media, makakatulong o makakasama ba ito sa kabataan pagdating sa kanilang mental health? Actually, it's a double-edged sword for reasons na, una, alam naman natin nakakatulong talaga na pwedeng malilesen yung cyberbullying kasi hindi siya nagsa-softmed, hindi siya magkakaroon ng possibility for yung comparison or whatever na yung possibility na makakita siya na ma-adapt niya na mali. Pero tatandaan natin, hindi pa pwede na ang sabihin natin softmed, hindi nakakatulong. Kasi it is a very good tool to get possible na tamang information, yung to get connected with friends, and then yung possibility na baka dito magkakaroon ng motivation yung ibang mga tao ay ibang mga bata dahil kasi nakikita nila na ito yung one way na magkaroon ng magandang motivation kasi ito sinasabi o ini-encourage itong isang influencer nito na ganito dapat ang gawin, maging mabuti kayong tao, di ba? So yun, talagang pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero siguro, hindi pa pwede sabihin mo, ititigil ito. Nasa edad na 16 o bawal. Kung tuluyang higpitan o ipagbawal nga po itong social media, ano yung posibleng mabigat na epekto nito sa mental health support systems na nakikita ng kabataan online?
siguro pagdating sa ganyan, talagang ang magiging problema, mamaya magrebelde na lahat yung mga bata dito. Dahil kasi unang-una, na-expose na sila sa ganito, tapos papahinto mo, baka mas lalo magkaroon ng anxiety, and it becomes a social anxiety to the point na increase ang tension, mas malaki yung stressor, tapos hindi nyo ba naisip dahil kasi they wanted to be connected, dahil kasi hindi na nagkaroon ng tamang connection, mas dadami siguro yung talagang sinasabi natin, how to get connected with the bad people, na magkakaroon ng mas dadami ang gang-gang na sinasabi, or kaya naman talaga hindi mo na makikita yung mga possibility na imbis na dati nakakapag-communicate pa sila sa mga magulang nila dahil kasi through itong sockmate, ngayon dahil disconnected, ayaw na nila makipag-usap kasi nawala yung ganitong classic form of communication. Although talagang sasabihin natin, it enhances possible na face-to-face communication, pero kasi dapat kasi din kahit pa paano, nagawa ng paraan na naturuan sila na talagang meron face-to-face na communication, meron din na through sockmate. Ano po kaya, Doc, yung mas epektibong paraan para maprotektahan yung kabataan sa negatibong epekto ng social media? Siguro na pagdating sa ganyan, dapat siguro bilang isang magulang, matuto sila, turuan natin ang tinatawag nating digital resilience. So when you talk about digital resilience, ito yung siguro yung kilalanin at labanan nila yung mga influensyang hindi magaganda sa socknet. And then, syempre, dapat hindi naman talaga, kung ako yung magulang, hindi ko interrogating na, sino naman yung nakausap mo dyan, ano naman gano'n, hindi interrogating ang dating. Dapat siguro it's an open dialogue na, nakausap mo pala yung mga kaibigan mo, meron ba akong maitutulong yung mga tipong gano'n. And then definitely, kung merong mga nakita silang pinupost na gano'n, siguro mas maganda na matuto rin ng mga bata ng tinatawag nating media literacy, wherein malalaman nila na bakit kaya nila pinost ito, totoo kaya itong mga pinost ito. And then definitely, mas maganda na ma-explain din kahit paano ng mga magulang na kung sila, hindi rin dapat sila yung mapagpaniwala rin dun sa mga nakikita nila, and that will be able to influence also their children na mas maging maayos at mapanuri sila sa mga pinapanood nila sa socknet. Sa gitna po ng isyong ito, Doc, ano ang responsibilidad ng mga lider at mamabata sa tamang paggamit ng wika pagdating sa mental health? Siguro una-una, malaking factor yung sinasabi natin na dapat magkaroon ng standardized terms. Kasi ako, naiinis din ako kung minsan pag nakadinig ako, lalo na when you talk, they incorrectly say certain things na to the point na kagaya na, halimbawa, imbis sabihin na yung ganitong tao ay may imbis sabihin na, kasi may depression sa pag-iisip yan. Pangit yun, di ba? Parang mas maganda na dapat may hinaharap na hamon yan, na mental health issues yan. Yung mga tipong ganun, para sa ganun, mas makikita mo na yung correct yung na malilesen yung stigma. So it should be in a more or less of first person language, kasi malaking factor yung pagsabi ng mga tamang pananalita o yung tamang wika. Kasi unang-una, kung hindi dapat kahit paano, it should be something inclusive and not judgmental. Kasi pag kumisan, di ba, may mga certain na pananalita na talagang isang sabi pa lang ganun, parang ginajudge mo na siya kaagad na ganito siya. Di ba, kaya nga siguro noon sinasabi na natin na hindi intellectually challenged na ngayon, or kaya yung merong ganitong imbis sabihin mo dati na Down syndrome lang, DS na lang siya, dahil kasi mas tama yun, or neurodivergent ang isang tao, kaysa yung sasabihin mo ng mental retardation, kasi nakakasakit ng damdamin yun, lalo na sa mga relatives din nun. At the same time, siguro, nai-stigmatize lalo yung mga bata o yung mga tao na merong ganong klaseng kalagayan. Kaya dapat lang siguro mas tama yung pag-address at saka yung pananalita na ginagamit. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Camille Garcia, clinical psychologist. Samantala, patuloy ang pagdagsa ng mga nakikiramay sa burol ni dating House Speaker Jose De Venecia sa Taguig. Para sa Update Live na magbabalita, si Mobile Journal, Arles De Los Santos. Arles.
Cheryl, mamayang 1:00 nga ng hapon ay inaasahan na muling magbubukas sa publiko ang lamay ni dating House Speaker Jose De Venecia dito sa Taguig City. Kanina nakita nating nagtungo rito si Bulacan Representative Salvador Pleito na tahimik na nakiramay at sumilip sa labi ng dating House Speaker na agad ding umalis makalipas ang ilang minuto. Pero kagabi, higit na mas marami raw ang mga nakadalaw dito. Kabilang sina Senator Kiko Pangilinan, Mig Zubiri, dating House Speaker Martin Romualdez, COMELEC Chairman George Garcia at former Senator Cynthia Villara. Pati sina dating Vice President Jojo Marbinay, Senators Loren Legarda at Sherwin Gatchaliana. Kilala si Manong Joe o JDV bilang longest-serving House Speaker na naka 5 terms matapos ang EDSA People Power Revolution. Kasama sa landmark clause na kanyang isinulong ang Philippine Economic Zone Act, New Basis Conversion and Development Act at Dollar Remittances Act na malaki umano ang ambag sa paghubog ng Republika. Kilala rin si De Venecia bilang mamamahayag at diplomat na naging susi sa pagbuo ng nooy Rainbow Coalition at Sunshine Coalition na alyansa ng iba't ibang political parties sa bansa. Hanggang February 13, bukas sa publiko ang burol dito sa Heritage Memorial Park sa Taguig City mula 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. Sa Sabado naman hanggang Linggo, February 14 to 15, dadalhin ang labi ni De Venecia sa kanyang hometown sa Bonoan Gazette, Dagupan City. At sa February 16, isang memorial and necrological service ang isasagawa sa Batasang Pambansa. Cheryl, matatandaan natin na si De Venecia ay tumakbo rin bilang Pangulo noong 1998 kung saan pumangalawa siya sa nanalo na si dating Pangulong Joseph Estrada. No? Samantala, nakatakda namang ilibing si JDB sa Miyerkules sa February 18 dito lamang sa katabi nitong sementeryo sa libingan ng mga bayani. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Hep, 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 bago ka maglagay ng pera sa bangko, hindi porket malaki ang binibigay ng bangko. Ang ibig sabihin yan, doon ka na mag-i-invest. Ito lang pag-usapan po natin ang mga green flags na dapat mong hanapin bago ka magbukas ng savings account. Magandang araw, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Kung ang goal mo ngayong taon ay magsimula mag-ipon, ang unang hakbang, syempre, pinaka-safe, ay mag-open ka ng savings account sa bangko. Pero, tatandaan, hindi lahat ng bangko pare-pareho. Oo, una, spelling pa lang ibang-iba. May mga bangko, tutulungan ka na mag-ipon. Pero may mga bangko, ay nako, uubos ng iyong ipon dahil sa mga fees at sa mga hassle. Ito ang realidad ng karamihan ng mga Pilipino. Gusto mag-ipon pero nadi-discourage na maglagay ng pera sa bangko dahil ang daming requirements. Tapos hindi lang yan, may maintaining balance, komplikadong proseso, ang dami pang penalties. Kaya kaysa maglagay sa bangko, linalagay na lang sa ilalim ng kama. Oo. Kaya nga alam mo, kagandahan dito. May mga bangko na talagang friendly na sa mga bankers. O paano natin sabihin na friendly na? O ito, una. Maghanap po tayo ng bangko na wala o mababang maintaining balance. Oo, kung nagsisimula ka pa lang, meron po yan. Naku, go na go yan. Lalo na kung mga zero maintaining balance, ang ibig sabihin, iniintindi nila yung beginners na hindi pa malaki ang deposito. Pangalawa, maghanap tayo ng bangko na miyembro ng PDIC. Ano yung PDIC? Philippine Deposit Insurance Corporation. Ang ibig sabihin po niyan, protektado ang ating pera hanggang 1 milyong piso. Oo. Just in case na may mangyari na kapalpakan, protektado ang pera mo. Ang gobyerno ang magpoprotect. At pangatlo, maghanap na rin tayo ng bangko na yung mas mataas na interest. Okay? Na safe, Paano natin malalaman na safe? Again, PDIC. Meron na tayong mga digital bank na mas malaki na po ang binibigay nila compare sa mga regular bank. Pang-apat, kailangan po malinaw ang mga fees and charges. Diba? Walang hidden fees. Kung malinaw sa simula, mas kaunti ang sakit ng ulo sa huli. At pang-lima, maghanap po tayo ng maayos na customer service. Subukan natin magtanong online. Kung hindi sumagot, ay ibig sabihin, hindi maganda. Diba? Kapag maayos ang customer service, ang ibig sabihin, mapagkakatiwalaan. Ang bangko po natin ay partner sa pag-ipon, sa pag-asenso at pag-unlad. Kaya maghanap po tayo ng bangko na mapagkakatiwalaan, malinaw at walang mga hidden fees. Sana naliwanagan kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Susunod, sa kabila ng flood control scandal, Department of Public Works and Highways
Nanghihikayat ngayon ng mga gustong mag-apply ng trabaho sa kanilang ahensya. At sa unang public consultation tungkol sa isinusulong na anti-political dynasty law, marami sa mga dumalo nagpahayag ng pagtutol. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Karon nga giistoryahan na sad ning mga maestra ug mga estudyante nga buwis buhay kada adto nila sa eskwelahan. Adunay mga video nga gikan sa Visayas no nag-viral kini kay makit-an sa mga video ang sitwasyon sa pipila ka eskwelahan didto. Grabe kaayo kakuwang og infrastructure mga bay. Karitan awa ning usa ka video sa Lusuran, Cebu City. Klaro kaayo nga delikado ang pagtabok sa mga estudyante sa Suba aron lang sila makaeskwela. Unya didto sa Talisay City, Cebu, adunay mga estudyante og teachers nga kinahanglan pang mulatay aning mabukid nga dapit para lang makasulod sila. Mura rabag danlog ang bukid. Unya duna pag-isuba nga kusog ang sulog sa ilawom. Nya didto mga bay no sa Hilongos, Leyte, bisan ang pagpalubong sa patay lisod kaayo. Tungod kay nagguba sa bagyong Tino ang footbridge sa ilang lugar. Hangtod karon wala paghihapon ni napaayo. At tutas ubos gamay dito tas basilan kay naatay update atong MV Trisha Kirsten 3 kung kahinumdum mo nalunod ni siya ang giingog hinungdan gyud kay overloading of overcapacity. Matod ni umawning base sa investigasyon nga gihimo sa Department of Transportation, Marina ug sa Philippine Coast Guard. Matod pa sa Marina Coast Guard, before mo biyahe ang barko, wala niagi sa weighing bridge ang mga truck ug motor nga sakay. Informal estimation lang ang gibuhat. Maong posible nga nahitabo kining gitawag og cargo shift tungod kay sobra kabugat ang timbang sa mga pasahero og rolling cargo kung ikumpara sa aktual nga kapasidad sa barko. Ang usapod sa mga giingong hinungdan sa pagkalunod sa barko kay ang poor seamanship o ang dili sakto o kuwang nga paghandle sa mga tripulante labi na sa dihang nagsugod na og sulod ang tubig sa barko. Gi-question sab ang pag-issue sa safety certificate kay dunay mga safety deficiencies kaning barko. Ang ingon sa Marina ang Seaworthiness Certificate gi-issue sa usa ka third-party classification society nga Orient Register of Ships. Usa kini ka private company nga marina registered pero gikuha o gibayran mismo sa tag-iya sa barko. Tungod ani, mopasaka og administrative case batok sa Allison Shipping Lines ug posible nga bawion ang ilang prangkisa. Kasuhan sad ang pipila ka tripulante ug suspended ang ilang seaman's identification documents. Mga bay, kutubra ta diha, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel.
Daan-daang aplikante ang dumagsa sa job fair ng DPWH sa isang universidad sa Maynila. Para sa detalye, magbabalita live si Gerard de la Peña. Gerard, ano-anong mga trabaho ba yung inaalok dyan sa job fair? Cheryl, ito na yung pangalawang job fair na ginawa ng Department of Public Works and Highways para makahikayat ng mga batang engineer at accountant na sumama sa kanilang hanay. Sa pagkakataong ito ay dito ginawa dito sa De La Salle University, Manila na kilala sa kanilang engineering at accountancy programs. Ayon sa DPWH, nasa 500 aplikante na ang nagsumite ng kanilang applications para sa permanent positions na Engineer 2 at Accountant 1 and 2. May mga contract of service positions din katulad ng Project Evaluation Officer, Administrative Officer at Administrative Assistant. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, nung una ay may agam-agam pa sila na gawin ito. Mayroong 2,000 positions na kailangan mapunan sa ahensya. Nang magpunta sila sa Mapua University noong nakaraang buwan, nagulat daw sila sa ipinakitang interes ng mga negosyante, ng mga estudyante. Ito ay sa kabila ng mga aligasyon ng korupsyon sa ahensya. Ayon naman sa mga nakausap nating mga bagong graduate ng civil engineers, interesado sa kabila ng mga issue ng korupsyon dahil pagkakataon na raw nila ito para makapag-ambag sa mga reforma sa ahensya. Matapos sa Mapua at sa Lasal, nakatakda ring magsagawa ng job fair ang DPWH sa Ateneo de Manila, Batangas State University at pati na rin sa Bulacan State University na kaharap lang ng DPWH 1st District Engineering Office. Cheryl, natanong din kanina si Secretary Dizon tungkol sa kahihinatnan ng mga investigasyong ginagawa nila. Ngayon nagbo-wind down at nakapagsumite na ng accomplishment report ang Independent Commission for Infrastructure. Ang sinabi naman ni Secretary Dizon ay oo nga, malaking tulong sa kanila yung may kaagapay sila sa pag-iimbestiga. Pero sabi niya sa ngayon buo pa naman daw yung technical working group na kasama ang DILG, PNP at ang AFP para tumulong pa rin sa kanila sa pag-iimbestiga dito sa flood control scandal. Cheryl. Gerard, balikan ko lamang yung job fair. Dito lamang ba yan sa Maynila nila gagawin? Or maging sa Visayas and Mindanao ay magkakaroon din ng job fair? Cheryl, sa ngayon yung mga naka-line up na universities, yung nabanggit ko kanina, meron sa Bulacan, meron Batangas, may Ateneo, meron din yatang Polytechnic University of the Philippines, and if I'm not mistaken, meron din sa UP Diliman. Bukod dyan sa mga universidad na yan, ay iikot din daw ang DPWH sa Visayas at sa Mindanao dahil medyo marami itong positions na kailangan nilang mapunan. At sa ngayon nga, siguro sa tansya nila, 1,000 applicants na, both sa Mapua at saka dito sa Lasal. Pero hindi pa nila nasasabi kung ilan na yung nakuha sa mga ito. Sherry. So, hindi rin on-the-spot hiring to? Walang ganun? So far, Cheryl, wala tayong impormasyon kung may on-the-spot hiring. Walang sinabi pa sa amin ng DPWH tungkol dyan. Pero sa ngayon, ito nakita nyo dito sa aking likuran, ay ini-interview na yung ilang mga aplikante dito. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Tinatayang 100,000 construction workers ang nawalan ng trabaho kasunod ng flood control scandal. Ayon sa National Union of Building and Construction Workers o NUBCW, pinakaapektado ang unskilled workers dahil sa kanila ay walang formal training at madaling matanggal sa trabaho. Kaya nakikipagtulungan na ang grupo sa Department of Labor and Employment para matulungan ang displaced workers. Sa puntong ito, makakausap natin si DOLE spokesperson, Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at magandang tanghali po sa mga ikinig at susunod sa inyong program. ASEC, so kumpirmado po ba yung datos nga na aabot sa 100,000 na construction workers yung nawalan ng trabaho dahil nga dito sa flood control scandal? Yes, Ma'am. Batay sa datos ESP for survey, on a year-on-year comparison po noong Nobyembre, po ang bilang ng empleyado sa construction sector wala po 4.764 billion to 4.85 million, or that's an increase po of 86,000 workers. Ngayon po, kung titignan naman po ang year-on-year comparison from December to December 2025, yan po bumaba po actually 500,000 employment ng construction from December 2024, 5.347 million, at December 2025, 4.797 million. Kapag month-on-month comparison natin,
from November 2025, po tayong 4.55 million workers employed in the construction industry at ako ng 53,000 to 4.77 as of December 2020. Asek, pasensya na po. Pwede pong pihit lamang po tayo ng kaunti dahil nagpuputol-putol po yung inyong yung ating komunikasyon. Konting pihit lamang po. So doon po sa lumalabas ay maliban po doon sa mga nawalan na ng trabaho because involved po mismo yung kanilang mga kumpanya, ay ang balita rin po namin ay mga construction companies na naapektuhan din kahit na they're not directly involved sa mga flood control projects na may anomalya. Nakitaan niyo po ba ng paghina rin yung construction sector because of this? Yeah, tama po kayo, Ma'am Cheryl. Ang mga naapektuhan are those directly and indirectly related, but all under the construction industry. Maiugnay po natin ito sa pagbaba ng bilang o sa pagbagal o paghito ng implementation ng construction project, lalo na mga government-related projects. Ayon po sa NUBCW, kapag kinansela ang permit po ng isang contractor, nagsasara ang kumpanya at direkta sa tanggalan ng mga manggagawa. May mekanismo po ba ang DOLE para maagang ma-monitor o maprotektahan yung workers sa ganitong sitwasyon? Meron po, Ma'am Cheryl. In fact, ang obligasyon ng kumpanya na magsasara ay magbigay ng notice sa Department of Labor and Employment 30 days before. Maliban po ito sa notice na ibibigay sa manggagawa. Ngayon po, sa mga pagkakataon na ito, meron po tayong actually quick response approach na kapag na-anticipate po natin na may malakihang pagtanggalan sa isang industriya, tayo po ay agaran na nagdedirekta sa ating mga regional offices to the regional directors na mag-monitor at mag-profile ng mga manggagawang apektado. So specifically for the construction industry, ito po ay meron na po tayong direktiba sa ating regional offices to look into their welfare and monitor ito po mga nawala ng trabaho. At po na rin po, Ma'am Sheikh, tayo rin po ay nagbigay ng direktiba sa mga Public Employment Service Offices or PESO na makikita po sa mga municipalidad at probinsya. At i-monitor rin po ito po mga natatanggal o nawala ng trabaho at mga affected construction at mailapit po sila ng mga maaring vacancy within their municipalities, cities, and provinces para po maitay at kapag mabigyan ng oportunidad na makakuha ng panibago. Hindi raw po, ang sinasabi ay hindi daw po sapat yung tupad at yung iba pang emergency programs ng DOLE dahil panandalian lamang po yung mga ito. May plano ba ang DOLE para sa pangmatagalang solusyon? Yes, ma'am. Actually, nabanggit ko po yung tupad. Ito po ay mga program ng kagawaan. First implement program po ito. Talagang for emergency settlement, temporary in nature lang po siya. Sinisika po natin na mabigyan sila ng pansamantalang pagkakataon na makapagtrabaho. Ito po yung tupad. Meron din po actually tayong maibigay ang DOLE Integrated Livelihood Program o mga kabuhayan po yan sa mga kwalipikado, mga nawalan ng trabaho. Ang mga qualified beneficiaries natin in display, kasama po yung mga nawalan ng trabaho dito po sa construction industry. Ngayon po, tama po ma'am, nabanggit nyo, this is just temporary in nature. Kaya nga po tayo, pinapalakas pa po natin ang facilitation services ng kagawaran. Ito po ay pakikipag-ugnay sa po kanina, ang Public Employment Service Offices, para po agara mabigyan ng pagkakataon o makita ang vacancy sa mga komunidad, punasan po ang mga affected workers. Gayun din po ang pagkaroon ng job fair po na. Ang usual po natin, meron job fairs, may job fairs, Labor Day, Independence Day, pag malaki ang event. Maaari rin po tayo ng job fairs specific for the industry that is
Katunayan po ng I think sa ating regional office number 5, meron scheduled job fair to pong February 20 kasi nakita po kung naapektuhan dyan po sa area. Marami pong salamat, ASEC Leonard Constantine Serrano ng DOLE. Hati ang opinyon ng mga lumahok sa unang public consultation ng Kamara tungkol sa kontrobersyal na anti-political dynasty bill. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, saan ginagawa ang unang public consultation at ano ang sabi nga ng mga kapatid natin dyan? Cheryl, dito sa Carmona, Cavite, unang ginawa ang public consultation ng House Suffrage and Electoral Reforms tungkol nga sa panukalang ipinagbabawal ang political dynasty. Kanya-kanya ngang opinyon ang mga residente sa usapin. Base sa personal kong obserbasyon, Cheryl, marami ang tutol dahil naniniwala raw na mas epektibo kung kaanak ang papalit at magpapatuloy ng mga hindi natapos na proyekto ng kanilang mga kamag-anak. Nakikita naman daw ang level of competency ng mga magkakamag-anak sa pamamalakad ng kanilang lugar. Meron ding mga pabor at ang gusto pa nga hanggang 4th degree of consanguinity ang ipagbawal. Nawawalan daw kasi ng pagkakataon na makapaglingkod ang mga qualified na kandidato dahil sa mga dinastiya. Pero ang isa pang nanaig na sentimiento, Cheryl, dapat daw mas tutukan ang korupsyon ng mga opisyal kasama man sila sa political dynasty o hindi. Sa video message naman na pinadala ni House Speaker Bogie D, sang-ayon siyang mas magiging buo ang batas kung makukuha ang opinyon ng masa. Seryoso rin daw ang Kamara na makapagpasa na ng batas para rito. Cheryl, ang mga datos at reaksyon na makukuha rito sa mga public consultations ay makakatulong daw sa ating mga mambabatas kung alin sa 24 versions ng panukala laban sa political dynasty ang isusulong. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Bumisita ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa Zamboanga del Sur. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie. Cheryl, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapasinaya sa bagong rehabilitate na Mahayag Dam sa Zamboanga del Sur. Major diversion structure ito para sa Salog River Irrigation System pero gumuho ang bahagi dahil sa matinding pagbaha noon pang 2023. Ngayong naayos na ito, magkakaroon na ng tuloy-tuloy na water supply ang higit 3,000 magsasaka. At pagdating ng tag-ulan, makokontrol ito ang daloy ng tubig sa mga lugar na malalapit dito para makaiwas sa baha. Bukod dito, Cheryl, ibinida ni PBBM ang iba pang mga programa para sa Zamboanga del Sur. Kasama dyan ang farm-to-market roads na pinaglaanan ng 370 million pesos. Iniutos na rin kahapon ang mabilis at maayos na relief at recovery efforts sa mga naapektuhan ng bagyong Basyang. Cheryl, ngayon sunod-sunod ang mga proyekto, iniutos na rin ng Pangulo na gawing simple ang proseso at tiyaking mabilis na makararating sa tulong. Ang tulong sa mga nangangailangang pamilya. Cheryl? Maraming salamat, Julie Baiza. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita, Pilipinas. Isa pang warrant of arrest ang inilabas para sa puganting negosyanteng si Atong Ang, kaugnay ng missing sabongeros. Inilabas ng San Pablo City Regional Trial Court Branch 29 ang ikatlong arrest warrant para kay Ang at 5 iba pa. Para ito sa kasong kidnapping at serious illegal detention dahil sa pagkawala ng higit 30 sabongero. Una na naglabas ng arrest warrant ang Regional Trial Courts ng Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas. Kasabay nito, opisyal nang idineklara ng Sandigan Bayan si former Congressman Zaldico na isang pugante. May warrant of arrest para kay Ko dahil sa kasong graft at malversation kaugnay ng maanumalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Unang napaulat na nagtatago sa Portugal si Ko. Tila nabubulok na ang mukha ng isang dalaga sa Rizal dahil sa kanyang pambihirang sakit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual.
Hindi na makilala ang isang dalaga mula Taytay Rizal dahil sa cancer na sumira sa kanyang muka. Bunso sa 6 na magkakapatid, si Lainicel Caraballe, 26 anyos. Nakapagtapos pa siya ng kolehiyo sa kursong journalism at nakapagtrabaho sa gobyerno. Pero simula February 2025, biglang nagbago ang lahat. Nang biglang lumaki ang kanyang ilong, habang tumatagal, nagsugat din ito. Hindi na ito gumaling at kumalat pa. Hanggang sa halos kalahati na ng kanyang muka ang nasakop. Noong February to June 2025, more on follow-up check po kami at kinailangan na po siya i-admit noong August 2025 sa East Avenue, Quezon City. Ang diagnosis, malignant lymphoma. Isang sakit na literal na kumakain daw ng balat. Apektado na nga po yung pagkain niya, pang-araw-araw niya, pagsasalita at paghinga. At yun din po ang dahilan ng pagbalik-balik ng lagnat niya na hindi po nawawala. Ayaw na ni Lainicel magpa-admit pa sa ospital, kaya napilitan ng pamilya na pumirma na lang ng waiver. Nasubukan na raw nila ang lahat mula sa pagpapaalbularyo, paglapit sa faith healers, at paggamit ng mga halamang gamot. Pero wala raw nagbabago sa sitwasyon ni Lainicel. Waiting po kami sa mga result ng kanyang laboratory test para maumpisahan na rin po ang next procedure or pagkikimo. Ako po bilang ate ay humihingi po sa inyo ng suporta at ng prayers para sa kanyang pagpapagamot at recovery sa kanyang sakit na cancer at maraming salamat po. Mga kapatid, ako po si Mobile Jornoyeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, isa na namang bagong kapatid show ang aabangan. Ito ang inspirational serye ng My Best Friend Eman. At nakakatuwa ang samahan ng cast na James de Guzman, comedy queen Ai de las Alas, siya Ina Magdayo at napakarami pang iba. Tara silipin natin. Hello! May gusto bang makipag-date sa akin sa Valentine's Day? Hot topic pa rin itong online invitation ni Ai de las Alas sa mga gustong makipag-date sa kanya sa Valentine's Day. Tingnan ko kung pogi kayo and strong. Pero teka, bago maging abalang muli sa love life ang comedy queen, aarangkada na ang projects niya. Parte siya ng inaabangang TV5 Todo Max primetime show na My Best Friend Eman. Ang kanyang karakter, isang madre na si Rebecca. Tuloy-tuloy na nga ang taping ngayon ng inspirational serye na ito, starring JM de Guzman. Gaganap naman si JMS Mateo na isang ex-con. Pinili niya ang tahimik na buhay para sa kanyang anak na PWD, pero mahaharap sa mga hamon dahil sa problema sa gastos para sa anak. Kasama sa serye, sina Ina Magdayaw, Mitch Valdez, Sid Lucero, Kit Thompson, MQAA star Ivan Lim, TJ Valderrama, Donna Cariaga at Ryrie Sofia. Abangan din ang mga pasabog na cameo sa serye. Mapapanood na ang My Best Friend Eman this summer sa TV5. Mga kapatid, eto ha, wala raw dapat ipangamba ang fans ng Singing Queens dahil hindi naman sila nawala sa Eat Bulaga. Katunayan, naghahanda sina Singing Queens Anne, Eunice, KZ, Jean at Sam para sa isang pangmalakasang production number next week. At ang half-Irish nga na si SQ Eunice may bagong Valentine song featuring Foreignoy Yeonyul Kim. O diba? Yan ang baka sakali na sinulat niya nung nasa Ireland pa raw siya back in 2019. Abangan ang live performance na baka sakali at ang Singing Queens tuwing tanghali sa Eat Bulaga sa TV5. Ito kami. Andito po kami. Medyo nagpa-miss lang po kami. Tama. Pero thank you Thank you, Dabarka, sa paghahanap po sa amin. Thank you, Dabarka. Salamat po. Salamat sa love. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosil. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.